So, ano nangyari doon sa Dumaguete? Merong nag-sponsor doon yung Maisog group of person. Ito po yung mga concerned citizens sa Dumaguete. Nag-apply sila ng permit. At nung nag-apply ng permit, initially binigyan sila. But later on ay nirevoke, binawi yung permit to rally. Yung pag-rally as a matter of local regulation ng local government unit, you have to apply a permit. But you can only deny nitong permit dahil nasa Constitution na yan, ibig sabihin, the right to peaceably assembly, the right to redress to the government. Basic yun, ibig sabihin, fundamental rights yun. The right to be heard. The right to confront the accused, the accuser. Parang ganon. So, meron kang karapatan. So, lahat ng tao ay may karapatang mag-rally. But, you have to get a permit. Kasi, number one, dapat hindi naka-obstruct ng traffic. Number two, siguro may mga regulation yan. Let's say, yung sound system. Hindi malapit sa institution, sa simbahan. Malay natin, may misa, tapos at the same time magrarally ka, napakahirap talaga nun. Ano? So, yung local government units, yung mayor has the right to issue the permit. On the other hand, you can only deny yung pag-issue ng permit. Ibig sabihin, pwede mong hindi bigyan ng permit ang rally or pagtitipon kung merong present danger. Yung talagang makikita mo na talagang magkakagulo or what. At ito, it should be proven na talagang delikado. Pwede mong i-deny yung permit yon. Pero in terms of the President, yung sa Dumaguete, very clear naman kasi kasama ni PRRD doon ay mga dating opisyal ng gobyerno. Nandun sila Harry Roque, nandun sila Executive Secretary Rodriguez, nandun yung mga dating opisyal ng Philippine National Police, yung mga general. Hindi usual na itong mga tao na ito, no? Hindi unusual na itong mga tao ito manggugulo dahil ito nag-retire na nga and following the rules and regulations sila nag-i-enforce. So, walang danger. Ngayon, sinabi ng police, they cannot protect the president. So, nung hindi makaprotect ng president, magiging insulto naman doon sa PNP organization. Yun yung reason bakit ni-recall. Pero very shallow yung reason. And, nung magrarally na, kitang-kita lahat yung mga sasakyan nilagay sa tawag ito, nilagay sa parke. I was there personally. So, ano ba ito? Bakit? Kasi nire-repair daw yung park. I really do not know anong latest ngayon sa Dumaguete kung nandun pa yung mga sasakyan. Kasi yung mga dump truck, hindi naman kasali yun sa repair. Yung mga piloder, hindi naman kasali sa repair yun. Pero may nakita ako na merong mga blazing ng mga new vehicles. I think it was bought by the government. But bakit nagkaroon ng ganong timing na magrarally? Bakit doon mo hinakot lahat at the same time? And you must remember that it is the former president who will be leading the rally. So, ang resulta nun, nagalit yung mga tao. Ingon sila, kung sa maning gobernuhan nga nung gibawalan mo na, kagamay ra ng butang. And worse, pinatayan pa ng ilaw. So, ano ito? Positive ba ito sa tingin ng mga tao? Sa tingin ko, negative ito. Kasi yung mga tao, very analytical yan. Alam nila yon. Instead na masaya yung mga tao na makinig as a matter of right, kung ano talaga yung issue, mas lalong tuloy na deprive mo yung right na to be heard or to be informed by no less than the former president. Ang sigaw ng mga tao doon, President Duterte, wag mo talaga kaming iiwan. Actually, si President Duterte, parating niya sinasabi niyan. Si BBM, hindi ko kalaban yan. But of course, being invited, inimbita siya doon. At saka, nangangailangan din ng mga tao ng support. So, si President Duterte is there. And being a lawyer, matagal sa batas, definitely,
lahat ng aksyon niya ay based on what is in the law, written sa batas. And napakalayo na ang mga opisyal na ito ay magbabiolate ng batas. Diyan na sila nag-retire, dahil sila tumanda sa batas na yan. So yung mga reason na dahil magbabiolate, malabo yun. Kasi sila mismo nagpa-practice nito. Sabi nga ni President Duterte, sa tagal ko naging mayor at presidente, ni isa wala akong dininay na binigyan ng permit. Totoo yan. Dito sa lungsod ng Davao, pag may mga rally, okay yan. Remember, nung nagkaroon ng isang State of the Nation address, si Presidente pumunta sa Batasan Pambansa, lumabas siya. Hinarap yung mga rallyista doon sa Kongreso. Hinarap niya yung mga tao. So, nakinig siya. So, yun yung dapat sa government. Kasi, it should be para hindi masyado halata yung mga pangyayari. And, following day, in-explain naman ng mayor, of course, yung mayor, being a lawyer also, in-explain niya. But again, hindi maintindihan ng mga tao na why at the heck of that time, yung panahon na yun, lahat ng masakyan nilagay doon sa park. Then, true enough, tuloy yung rally. Dumating si Presidente, umakyat sa isang truck, nandun yung sound system. But sabi ng Presidente, dating Presidente Duterte, hindi tayo binigyan ng permit at tayo naman ay sumusunod sa batas at ayaw ko nang pumasok doon sa... Ibig sabihin, dahil binawal nga kami makapasok ayaw ko nang pumasok. So dito na lang sa tabi. And doon ko nakita yung mga tao, Mr. President, Mayor Duterte, President Duterte, wag mo talaga kaming iiwan. So you can just imagine yung pakiusap ng mga tao. So yun, then after nung rally na yun, we went to other place ulit. Nag-parade, nag-march sa yung mga tao. I think we walked for another, naglakad ang mga tao ng another, mga 25 or 25 to 30 minutes. Then doon, sa Freedom Park, sa Quirino Hall, Park ng Dumaguete, nandun naman. Sus, ang daming tao, ang daming tao. So, hindi mo mapipigilan ang mga tao to gather, no? Kaya yung mga pulis, alam mo, itong mga pulis, sumusunod din yan sila sa batas, nag-aaral yan. At itong mga pulis na ito, they are very professional. Kaya, congratulations doon sa mga pulis na yon na nagkaroon sila ng what you call this, nag-restrain, no? Hindi talaga sila nagpumilit. Dahil sila nag-aral sila Binasa nila sa batas yan, alam nila yan. Kaya nung tinanong ko doon sa park, sabi ko, bakit may yellow line? Yung yellow line, nakatali yan, ano? Yung yellow line, ginagamit lang yan para hindi masuppress yung mga ebidensya sa isang lugar na merong krimen. Wala namang krimen doon sa parke. Ba't lagyan mo ng yellow? Naintindihan ng mga pulis yun. At saka, may mga batas yan na susundin. Kasi alam mo, the government, true enough, totoo yan, ang gobyerno napaka-powerful. But, again, yung power mo na yon, merong limit yon. And pagdating sa politics, yung mga tao, nagpiperceive yan, nag-impression, na-impress yan. Okay to, negative ito. And at that time, darating ang panahon na babalikan ka ng tao. Our seasoned legislator, Danny Deanghiram, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.